Naging bahagi ngayon ng mga isinasagawang field trip ng iba't ibang paaralan ang pagtungo sa Kapitolyo upang masaksihan ng personal ang mga napapanood nila sa telebisyon sa programa nating KPSM. Kumbaga marami ang naiintriga, marami rin ang may nais patunayan, at ang iba na may hindi masiyahan na sa telebisyon o radyo lamang nila nakikita at naririnig. Mas mainam anila na personal itong makita ng kanilang mga mata. Isa lamang ang mga taga-Nauhan National High School sa mga nagtungo rito. Ilang jeep din ang mga ito lulan ang mga mag-aaral. Hindi magkaintindihan kung saan unang pupunta upang magpakuha ng mga litrato. Ang iba walang pakialam na nagpo-post sa mga icon at Christmas deco na nakaakit sa kanila. Maging ang mga guro ay puno ng kasiyahan at pagpapasalamat na nagkaroon ng ganitong inisyatiba si Governor Umali. Bilang isa pong Mindoreño, nakakatuwa pong isipin na ang ating lalawigan sa pangunguna ng ating mahal na gobernador, ang Governor Umali, ay naglunsad ng ganitong programa. Natutuwa po kami, lalo na kami mga guro, kasama na aming mga estudyante. Nasaksihan po namin minsan pa na kahit sa kabila ng mahirap na buhay, napakasaya pong pamasyal dito sa Kapitolyo. Tunay pong para na rin kami nakarating sa ibang bansa dahil sa iba't ibang mga magagandang dekorasyon na ginawa ng bawat opisina dito. At talaga naman po ngayon pa lang ay talaga nararamdaman namin ang tunay na diwa at saya ng Paskong darating. Feeling nila Anila, nagtutour around the world sila. Kami po ay masaya-masaya dahil alam po namin ng mga estudyante namin ay masaya. Masaya po kami, lalo't may pictorial lagi po kami. Hindi pa nasiyahan, nag-anyaya pa ang ilan na personal na magtungo sa Kapitolyo upang makita nila ang mga napapanood lamang sa telebisyon na mga tanawin sa gabi sa Kapitolyo. Para po sa lahat ng ating mga kababayan, di lamang po dito sa lungsod ng Calapan, mula sa bayan ng Puerto Galera hanggang Bulalakaw, halina po at dayuhin natin ang napakaganda at napakakulay na Christmas display of lights dito sa ating provincial capital. Ito po ay napakaganda at tunay na pagmamalaki ng ating lalawigan. Siyempre po sa pangunguna ng ating minamahal na gobernador, ang ating minamahal na Governor Alfonso V. Umali Jr. Walang tigil sa pagdadagdag ng mga dekorasyon ng mga bansang kanilang kinakatawan. Abangan po natin ang final judging ng mga kalahok sa Salong Dagitab sa ikatlong linggo ng Disyembre para sa natitirang 70% na dadagdag pa sa naunang 30% na puntos nito. Marami na rin ang naging produkto ng lungsod ng Calapan, hindi lamang sa larangan ng palakasan, kundi sa kagandahan ng mga dalagang Calapenya. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang pamahalaan lungsod sa paglikha ng mga talento at magiging icon nito, lalo na sa larangan ng kagandahan. Ibabalita ngayon ang nakalap na balita ni Patty Montales. Sinimulan na ang popularity contest para sa Miss Calapan City 2012 noong Disyembre 7 bilang isa sa mga tampok na gawain sa ika-4 na pagdiriwang ng Santo Niño de Calapan Festival sa Enero 2013. Ang tatlong kalahok para sa Miss Calapan City ay sina Bierlyn L. Christophersen mula sa Divine Word College of Calapan Basic Education Department, M.M. Roda Lorraine Arcatada mula sa Jose J. Ledo Jr. Memorial National High School, at Chaziel V. Macalindong mula sa Luna Goco Colleges Incorporated. Nagkaroon ng motorcade na nagsimula sa bagong gusali ng City Hall patungong Ciudad Garden Resort sa Barangay Tibag, kung saan ginanap ang presentasyon at pictorial ng mga kandidata. Isinabay na rin sa okasyon ng pagpapakilala ng mga kandidata para sa Little Mr. and Miss Calapan City. Si Vice Mayor Jojo Perez ang Calapan City Fiesta Executive Chairman para sa taong ito. Si Ginang Ronald Liachon, may bahay ni Mayor Liachon, ang Committee Chairperson ng Miss Calapan City. Samantalang si Ginang Wilnor Perez ang Chairman sa Little Mr. and Miss Calapan City at co-chair niya si Councilor Bong Brucal. Ayon kay Mayor Doy Liachon,
Ipinagpapasalamat niya ang patuloy na pagsuporta ng mga Kalapeño na dahilan upang magtagumpay ang lungsod sa mga adhikain at kilalanin bilang isang multi-awarded city at sa paggabay ng Santo Niño na siyang patron ng lungsod. Isasagawa sa ika-20 ng Disyembre ang first and last counting para sa Little Mr. and Miss Calapan City at sa ika-21 naman ng Disyembre ang sa Miss Calapan City. Nakatakdang koronahan ang mga magwawagi sa ika-27 at ika-29 ng Disyembre sa Calapan City Plaza. Bagamat tahimik at simple, iba ang sincero sa paglilingkod lalo na't kung ibang tao ang makapagsasabi nito. Wika nga, action speaks louder than words. Mas mainam na tahimik ngunit tumatrabaho kumpara sa isang namamayagpag sa ingay ngunit wala namang mapatunayan. Narito ang report. Isa si Bukal Roberto L. Concepcion sa most outstanding board members of the Philippines. Ang parangal kay Bukal Concepcion ay ibinigay ng Gawad League of Vice Mayors Information and Research Services noong December 1 sa Bayview Park Hotel sa Maynila. Ang Gawad ay isang non-government organization na kumikilala sa husay at natatanging kontribusyon ng mga lingkod bayan para sa pagpapaunlad ng kani-kanilang mga lugar. Ayon sa Gawad, hinirang nila si Bukal Concepcion dahil sa kanyang natatanging napanagumpayan sa larangan ng politika at sa kanyang ipinamalas na hindi matatawarang uri ng pamiminuno na nakatuon sa idealismo, katapangan at malinis na record ng serbisyo publiko na naging malaking bahagi sa pagpapaunlad ng Oriental Mindoro at pag-aangat ng uri ng pamumuhay ng mga mamamayan nito. Tumanggap si Bukal Concepcion ng bronze plaque at presidential medal bilang mga patunay ng pagkilala ng Gawad sa kanyang mga natatanging katangian. Ito ay magiging inspirasyon, lalo magsisigasig, at tuloy-tuloy lang na gagawin kung ano man ang tingin ko na nararapat na gawin para naman makatulong di lang sa ating lalawigan, siyempre sa buong bayan ng lungsod ng Calapan, sa buong lungsod. Ito naman ay dumating na hindi ko ine-expect at ako'y nagpapasalamat at ako ay nagulat kung bakit ako napili. Tinatanong ko naman sila, At sinabi naman nila na meron daw silang researchers na umikot sa buong Pilipinas at napili bilang isa sa 4 na most outstanding provincial board members of the Philippines. Si Bukal Concepcion ay nagtapos ng Bachelor of Arts major in Political Science sa University of Santo Tomas. Kumuha rin siya ng abogasya sa Ateneo de Manila at sa Manuel Luis Quezon University. Taong 2004 nang una siyang pumasok sa politika at nanalo bilang konsehal ng lungsod ng Calapan. Noong 2007 hanggang 2010, umupo naman siya bilang ex-officio board member ng Sangguniang Panlalawigan bilang Pangulo ng Philippine Councilors League Oriental Mindoro Federation. Noong pinakahuling eleksyon ng 2010, tumakbo at nanalong Bukal ng unang distrito si Concepcion at nagsisilbing Secretary General ng Philippine Board Members League ng Mimaropa hanggang sa kasalukuyan. Bilang kasapi ng Sangguniang Panlalawigan, si Bukal Concepcion ang chairman ng Committee on Agriculture at Committee on Ways and Means. Isa siya sa may akda ng Tax Amnesty Program at 2011 Revised Revenue Code ng Oriental Mindoro na dalawa sa pinakamahalagang ordinansang naglalayong makatulong sa kabuhayan ng mga Mindoreñong nagmamay-ari ng mga lupaing di natitinag at upang higit pang mapagbuti ang koleksyon ng buwis ng pamahalaan sa lalawigan. Dahil hangad ng administrasyong umali na mabigyan ng kasiyahan ang nakararaming bilang ng mga Mindoreño maliban sa salong dagitab, lumikha pa ito ng magpapalabas bawat gabi sa loob ng Kapitolyo. Sinimula noong Disyembre 10 ang gabi-gabing palabas sa Kapitolyo bilang dagdag kasiyahan na inihahandog ng pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. at Vice Governor Bons Dolor sa mga kababayan nating Mindoreño. Narito ang report. Hey, listen, look in your eye. Must be love the sign. Just part of a dream, nothing more, so it seems. Maliban sa paganda ng mga dekorasyong pampasko ng iba't ibang tanggapan, hindi lamang sa loob ng Kapitolyo, ganun din sa harapan ng gusali ng Batasang Panlalawigan na pinaglilingkuran ng mga kasapi ng ating Sangguniang Panlalawigan, idinagdag dito ang gabi-gabing palabas sa loob ng Kapitolyo. Welcome po kayo sa Salong Dagitab, gabi-gabi kasiyahan dito sa Kapitolyo. Sa inyo pong lahat, talagang
pinagpilitan po ng provincial government sa ilalim po ng administrasyon ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na maging masaya po itong Salong Dagitab. Sa pagsisimula ng elimination round ng gabi ng Disyembre 10 at 11, pinaglabanan ito ng mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo. Ang pag-ibig ko sa'yo'y wala nang kasahan mo ako'y di hahadlan. Huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Malimot ang isang katulad mo. Dito, nakuha bilang top 3 finalist sina Mary Ann Aridor ng Provincial Tourism Office, Dondon Fernandez ng Provincial Engineers Office at Hero Lopez ng Butikan ng Lalawigan. Nakuha namang top 3 finalist mula sa kategorya ng Local Government Units noong Disyembre 12 sina Maria Fatima Rojas ng Bansud, Aileen Binay Songko ng San Teodoro at Municipal Councilor Raul Pagkaliwaga ng Pola. Nanguna namang 3 bilang finalist sa National Agencies category noong Disyembre 13 sina Abraham Hamil Rojas ng Department of Social Welfare and Development Office, Carl Thomas Madla ng Commission on Election at Bernardo Magbanwa ng Minscat. Sa Grand Finals na naturang singing contest noong Disyembre 14, mula sa siyam na naglaban-laban, nagkampiyon si Fatima Rojas ng Bansud. First runner-up, Mr. Evan Jan Neil Rojas ng DSWD. Second runner-up si Dondon Fernandez ng PEO. Abangan po sa KPSM sa mga susunod naming episode ang pagtatanghal ng iba't ibang sektor pa na nakatakda sa mga natitira pang gabi ng buwan ng Disyembre na sadyang inihandog ng pamunuan ni Governor Boy Umali sa mamamayang Mindoreño bilang dagdag saya sa Salong Dagitab 2012. Hindi na mahihirapan pang magtungo ang mga taga-Victoria sa lungsod ng Calapan upang magpa-authenticate ng kanilang birth certificate at iba pang papel na katulad nito. Ang dahilan, alamin natin sa report ni Ana Marie Reyes. Hindi na kakailanganin magtungo pa sa lungsod ng Calapan ng mga taga-Victoria kung nais silang mag-avail ng serbisyo ng National Statistics Office. Noong November 27, formal na inilunsad sa Victoria sa pangunguna ni Mayor Alfredo Ortega Jr. ang Batch Request Entry Query System or BREX na isang programang magkatuwang na ipinatutupad ng Pamahalaang Bayan at ng NSO. Naging panauhin dito si Governor Alfonso V. Umali Jr. Ayon kay Melgar Fadriquelan, Secretary ni Mayor Ortega, sa BREX ay maaari ng sa local civil registry na lamang kunin ng mga taga-Victoria at maging ng mga kalapit na bayan ng NSO authenticated copies ng birth certificate, marriage certificate o certificate of no marriage. Ang Victoria ang isa sa mga naunang bayang nagkaroon ng BREX. Samantala, nung araw na yon ay sinabay na rin ang distribution ng 2,500 PVC-type PhilHealth Identification Cards na itinaguyod ng Department of Health, Philippine Health Insurance Corporation at ng Department of Social Welfare and Development. Nagkaroon din ng mobile orientation, validation, and enrollment scheme para sa pagtatama ng mga impormasyon at enrollment sa libreng health insurance ng 22 barangay ng nabanggit na bayan. Tuloy-tuloy ang pakikipagtuwang ng pamahalaang panlalawigan sa mga pribadong samahan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan sa usaping pangkalusugan. Nagbabalita si Beverly Aguila. Umabot sa humigit kumulang 1,000 katao ang nabiyayaan ng libreng medical at dental mission ng Gloria Municipal Police Station at ng Philippine National Police Academy PNPA Bagsay Lahi Class 2006. Ayon kay Police Senior Inspector Dennis De Guzman,
at presidente ng PNPA Class 2006. Ang outreach program na ito ay bahagi ng kanilang Social Responsibility Program o SRP na binuo noong 2010 at sinimulan sa Tondo, Maynila. Ito na aniya ang ika-7 SRP na kanilang naisagawa sa buong Pilipinas. Yung PNPA Class 2006, Bagsay Lahi, nagsimula siya ng what we call the Social Responsibility Program. Kasi before, inward-looking yung mga activities ng class namin. More so like, we need to improve yung mga facilities sa academy, palakasin namin yung banding namin. And we thought, mayroon kaming expertise sa class and other uniform services like pag-organize. So we use this expertise, nag-organize kami ng first activity in class in 2010. We held it in Tondo, Manila. And from then, nag-snowball yung support ng mga non-government agencies, program namin from other provinces. So, pangunahing layunin ng SRP ng Class 2006 ang makapagkaloob ng direktang tulong sa mga komunidad, bukod pa sa kanilang mga sinumpaang tungkulin na itinakda ng batas at bilang pagpapatuloy rin ng mga prinsipyong natututunan nila sa academy. Isinagawa sa barangay Buong Lupa na pinamumunuan ni Kapitan Richard Labay, ipinagkaloob ang libreng pagpapakonsulta at gamot, libreng pagpapabunot ng ngipin, libre ring pagpapagupit at feeding program. Labis ang kagalakan ng mga taga-barangay na halos karamihan ay mga kapatid nating katutubong mangyan sa serbisyong kaloob sa kanila dahilan sa mahirap marating ang kanilang lugar. 17 kilometro ang layo nito sa sentrong bayan at mahaba pa ang hindi sementadong kalsada. Sa ngalan ng kanyang mga kabarangay, taos-pusong pasasalamat naman ang ipinahatid ni Kapitan Labay. Ang totoo po ay ako'y nagpasalamat at nabigyan ako ng programang ganito, Medical at Dental Mission. Na po ako'y nagpasalamat sa ating gobernador, sa ating congressman at sa district dahil ang una-una po pinabot niya yung gamot mo supportas programang ito para sa ating mga kabarangay. At sa amin pong mahal na po ng bayan, nakatulong din po sa akin para matugunan ko yung pangangailangan naman ng mga kabarangay ko na una magsasalo-saluhan natin ngayon. Nagkaloob din ng suporta sa nabanggit na gawain ng pamahalang panlalawigan na pinangungunahan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr., 2nd District Representative Reynaldo V. Umali at kanyang may bahay na si Dr. Linda Umali bilang Pangulo ng Oriental Mindoro Medical Society, Gloria Mayor Loreto Perez at iba pang mga ahensya. Pasasalamat ang naisipabot sa lahat ng nagkaloob ng gamot, relief goods at tumulong upang maisakatuparan ang gawain ni Gloria Chief of Police, Police Senior Inspector Marlon C. Cabatanya. Opo, nagpapasalamat po ako kay Governor Umali sapagkat noong nakipag-coordinate po kami, nagbigay po sila ng mga assorted medicines for dental and medical use. Kay Congressman naman po, nakita po natin, nandito po si kanyang butihing may bahay, kay Dr. Linda Umali. Marami rin po silang gamot na dinala rito to make this program ay successful one. Napili ang bayan ng Gloria para sa outreach program dahil si PSI Cabatanya ay kabilang sa PNPA Class 2006 at sa mapagkaisang pagtanggap ng pamahalang lokal sa Oriental Mindoro. So why in Gloria? First of all, yung classmate namin dito, siya yung Chief of Police and he told me na mayroong magandang gawa natin ng social responsibility na activity. Very helpful yung local community dito, the mayors, the congressman, the governor, the police. And so we held it here and we are very thankful na ang daming sumuport sa amin, even including the PIO. Bukod kay PSI Cabatanya, kasama rin sa aktibidad si Fire Inspector Emmanuel Ricafort, ang kanilang class treasurer. Hangad naman ang mga nakasaksi sa gawain na dumami pa ang tulad nila na hindi man tubong Mindoro ngunit handang maglingkod sa mga Mindoreño.